Mag-helmet ka. Baka mamatay ka, kawawa ang pamilya mo. So, ibig sabihin, hindi ako ang tinitingnan mo. Ang tinitingnan mo yung kapamilya mo. So, ibig sabihin, nililigtas mo siya. Hindi mo ginagawa yun dahil gusto mo sundin si Colonel Busita. Ginagawa mo yun dahil alam mo, mapapahamak ang kapatid mo. Yung pong isang halimbawa na sa ayaw at sa gusto mo, magiging arsap ka sa puso at sa isip. Halimbawa, nakita mo yung kaibigan mo, expired ang rehistro ng motorsiklo. Sasabihan mo, kaibigan, ayusin mo ang rehistro mo. Bakit? 10,000 ang multa niya sa LTO. Pag ang nakatsyempo sa iyo ay tiwali, pinakamahina ang 5,000. Di ba? Imposible naman na wala kang malasakit sa kaibigan mo. Tama ba ako? Yun ang sinasabi ko mga halimbawa na sa ayaw at sa gusto mo, ang gagawin mo, naka-align sa advokasya ng RSAP. Hindi ang ibig sabihin, sinusunod mo ako. Gagawin mo yon dahil may malasakit ka sa kapwa mo. Hindi dahil may malasakit ka kay Colonel Busita. Nakuha niyo po? Yung po. Kaya sa ayaw at sa gusto ninyo, magiging tagaligtas kayo, hindi si Santino, ha? Lahat po tayo magiging tagaligtas. Kaya po, kanina yung aking pasasalamat ay taos puso po yun. Dahil paulit-ulit ko sasabihin sa inyo, hindi magtatagumpay ang advokasya ng RSAP kung wala kayo. Kung wala po kayo. Agree? Hopefully, agree po yung ating mga kasama, mga kapatid nating participants ngayon na nasa kanilang mga bahay. Mga kapatid, ito po ang logo ng RSAP. Ano ang pinagbasihan ni Colonel Busita at itinatag ang RSAP? Dapat malinaw sa atin yon. Nabanggit ko kanina, itinatag natin ang RSAP, hindi yung tumingala lang sa kesame na gusto ko rin, may organization ako. Hindi po yon. Hayaan po ninyong isa-isahin ko sa inyo, ano ang basihan? Bakit natin binuo ang RSAP? At ano ang basihan? Bakit kailangan magkaisa tayo para sa ating advokasya? Unang basihan, libo-libong Pilipino ang namamatay sa pagmumotorsiklo. Hindi po ako may sabi niyan. Statistics. Pero bago ko ipagpatuloy, gusto ko sabihin sa inyo na simula 2006 up to present, nagkakandak po ako ng libreng seminar. Wala pang Facebook, ginagawa ko na po yan. At kung inyong gugunitain, 2015, 16, 17, 18, kung inyong gugunitain po, araw-araw may nababalitaan kayong namamatay sa pagmumotorsiklo. Tama? Manood ka sa TV, araw-araw may balita. Dyaryo, araw-araw merong nakadyaryo. Facebook, araw-araw may nakalagay sa Facebook. Tama? Ang nakakatuwa po ngayon, hindi ko sinasabing dahil sa RSAP. Ang nakakatuwa po ngayon, siguradong-sigurado ako, ang laki ng ibinagsak ng aksidente sa pagmumotorsiklo. Agree? Ang sisiguraduhin ko lamang po, bumagsak ang motorcycle accidents dahil sa RSAP at dahil sa iba't ibang organizations na nagmamalasakit sa mga kapatid nating riders. Hindi lamang RSAP. Kabilang ang RSAP, kasama ang iba't ibang mga organization at riders club. Kaya po, bagsak ang aksidente sa motorsiklo. Tanungin ko kayo, guest participants, malaki ang binaba ng motorcycle accidents, hindi? Malaki. Malaki po. Ngayon, hindi dahil malaki ang ibinagsak ng motorcycle accidents, ay mananahimik na lang tayo. Bakit? Araw-araw, every month, nadadagdagan ang riders. Kaya, hindi tayo pwedeng manahimik na lamang. Agree? Yes. So, mga kapatid, going back.
Base po sa statistics, libo-libong Pilipino na ang namatay sa pagmumotorsiklo. Libo-libong Pilipino ang namamatay sa road crashes. Statistics po ang may sabi, hindi ako. Statistics po. Itatanong ni kapatid, Colonel, parang hindi naman. Kasi po, sa iba-ibang lugar, kung taga Laguna ka, baka wala ka nakita. Pero baka sa Cebu, baka sa Mindanao, meron. Pero ang pinakamalinaw na basihan ay statistics. Nakuha niyo po niyo? Base sa statistics, libo-libo. Pangalawang dahilan, laganap ang pang-aabuso sa mga riders at iba pang mga motorista. Laganap, talamak, guest participants. Agree? Alam ko po, agree kayo. Isa lang ang ebidensya ko sa inyo. Cellphone ko. Pag tinignan po ninyo aking cellphone, ang intervals ng tawag sa akin, 1 minute, 2 minutes. Ibig sabihin po, araw-araw, minuto, may naaabuso sa hanay ng mga motorista. Nationwide, 24 oras po. Sayang lang ang oras natin kung ipapakita ko pa sa inyo yung cellphone ko. Pero mamaya, ipapakita ko sa iba sa inyo. Para kayo yung living witness na totoo sinasabi ko. Imagine, let's say, kunwari ngayon, anong oras ngayon? 1:20. Pag binuksan ko yung cellphone ko, sunod-sunod yan. Sometimes 1:20, tatlong tatawag. Tuk, 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 unahan na lang. After may kinakausap pa ako, 1:21, tuk, 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 may papasok. Honestly, papakita ko yung cellphone ko mamaya sa mga guest participants. 1 minute ang interval, 1 minute, 2 minutes. Merong nagsasabay-sabay, parehang oras. Doon sa isa kong cellphone kasi dalawa ang aking SIM card sa isang cellphone. So, yun ang pinakamatibay kong patotoo. Yung nakikita po ninyong ina-upload ko sa video, yung po ay napakaliit na bilang lamang. Ang akin pong nakasave na conversations for more than 3 months, mahigit 9,000 calls. Papakita ko sa inyo. Pero pinakamaganda siguro, baka malimutan ko, ano po? Ipakita ko na rin. Ito po ay more than 3 months. Kapatid, tingnan mo. 9,000 plus. Ito. Ngayon po, kaya hindi nagre-ring ang aking cellphone dahil meron tayong seminar. Kaya naka-off ang aking cellphone. Halika bro, papakita ko sa iyo. 7:14, 7:16, 7:18, 7:25, 7:28. Yung iba na yan, oh, mas madami pa ang missed calls. Kita mo? Kaya hindi ko maipakita yung time eh. Okay? Yan, oh. 9:53, 9:54. Pag ito po ay aking inalis sa pagka-airplane mode, hindi na ito titigil. Dire-diretso po ito. Ito po ang patunay. At kaya kong sabihin sa sambayan ng Pilipino, laganap ang pang-aabuso sa hanay ng mga riders at iba pang motorista. Anong patutuo? Minuto may tumatawag sa akin. Walang tumatawag sa akin na para makipagkwentuhan. 24 oras yan. Now, itatanong ninyo sa akin, Colonel Busita, paano mo mamamanage yan? Sa totoo lang po, nagigilty ako. Mas marami pa ang hindi ko natutulungan na tumatawag sa akin kaysa bilang ng aking natutulungan. Hindi lamang po ako maaaring sumuko. Anong aking pamantayan at yung aking hinahawakan para maging matatag
at hindi mataranta sa sitwasyon. Hindi ako may sabi, nadinig ko lang. Sabi niya, do your best and God will do the rest. Kasi hindi ko kaya. Hindi ko kayang lahat. Kaya doon po sa mga tumatawag sa akin at hindi ko kayo matugunan, ipagdasal niyo po at si Lord nang bahala kung paano kayo makakalampas dyan sa problema yan. Again, yung po ang aking patotoo. Minuto may tumatawag sa akin, biktima ng pang-abuso. Mga kapatid, yan ang ikalawang dahilan bakit itinatag ang RSAP. Pangatlong dahilan, napakaraming taon na po ang nakalipas. Ang LTO nagbibigay ng lisensya, walang seminar. Agree? Alam ko po, agree kayo. Napakaraming taon po. Napakaraming taon. Hindi ko na kayo tatanungin kung sino ang nagbayad sa inyo sa Pixel. Mga guest participants. No? Hindi ko kayo sinisisi. Bakit? Yan na yung sistema eh. Andyan na yung sistema. Totoo po yan. Ngayon, bago lamang, may pinatutupad ang LTO na kapag ikaw ay kukuha ng student permit, ikaw ay dadaan sa seminar. Tama? May nadidinig akong libreng seminar sa LTO. Kasabay nito. Pero hindi ko pa nabalitaan kung talagang meron na. Meron daw eh. Daw. Pero pag nagpalista ka, dahil may schedule sila na napakadalang, wala na. Ay kailangan mo mag-seminar. Ito ang mabigat na problema na dapat mabigyan ng atensyon ng LTO. May nagsasabi, hindi ko sinasabing reliable information to, hindi ko sinasabing sigurado, pero may nadidinig ako, pag nagbayad ka ng 5,000 package hanggang student permit, no need seminar. Nadidinig ko yan. Hindi ko sinasabing totoo dahil wala akong basihan, pero matagal ko nang nadidinig yan. May nagsasabing 4,005. May nagsasabing 5,000. Kayo, may nadidinig din ba kayo? Oh. So sa madaling salita, bagamat may programa ang LTO, hindi pa rin tayo pwedeng tumigil. Dahil yung sinasabing seminar, walang kasiguruhan na mangyayari yan. Kayo mga kapatid, kayo mga participants, may napansin na ba kayo na habang nagpa-process ka ng lisensya sa LTO, may nakita kang paikot-ikot na kotse o paikot-ikot na jeep o paikot-ikot na truck at sasabihin mo, pare ano yan? Ay, nag-ano ng test driving yan. May nakita ka ba? Test drive? Wala akong nababalitaan. So, may nakikita pa rin po tayong problema, bagamat may pagbabago sa programa ng LTO. Kaya po, habang hindi nababago yung sistema na yan, hindi tayo pwedeng magpahinga. At sa pagtutulong-tulong po natin, 100% magiging matagumpay tayo. So again, mga kapatid, ito po ang ikatlong dahilan bakit itinatag ang RSAP. Hindi nagbibigay ng kaukulang seminar ang LTO sa mga kumukuha ng lisensya at mga nagre-renew ng lisensya. May kukontra ba? Pwede kayong kumontra. Kung sa tingin ninyo, mali ang sinasabi ko. Ikaw, Joy. Eh, siyempre, takot ito sa akin. Sa inyo po, mag-message po kayo. Mag-PM kayo. Kung sa tingin po ninyo, mali ang sinasabi ko. Napakaraming taon na po. Napakaraming taon. At sinasabi ko sa inyo lahat, kung bakit libo-libong Pilipino na ang namatay sa road crashes, kung bakit libo-libong Pilipino na ang namatay sa pagmumotorsiklo, kung bakit araw-araw, minuto may naaabuso sa hanay ng mga riders at ng mga motorista, simple ang ugat, nagkalisensya, hindi
nabigyan ng kaukalang atensyon ang edukasyon o yung seminar. Hindi nabigyan. May gusto bang kumontra sa inyo? Pwede kayong kumontra kung nakikita nyo mali ang sinasabi ko. Guest participants, pwede kayong kumontra. Kasi, bakit pwede kayong kumontra? Hindi ko ginagawa ito para ipilit sa inyo. Ginagawa ko ito para imulat kayo. At kung mali ako, sabihin po ninyo. Ipaliwanag ninyo. Okay? So again, mga kapatid, ito po ang ikatlong dahilan. Bakit natin itinatag ang RSAP? Ikaapat na dahilan. Hindi maayos na pagpapatupad ng batas, trapiko at mga ordinansa. Ano yun? Hindi maayos na pagpapatupad. Una, mayroong Joint Memorandum Circular ang DILG at ang DOTC na ang local enforcers at local police hindi maaring magkumpiska ng lisensya. Sinasabi doon na ang dapat magkumpiska lamang ng lisensya ay LTO at deputized ng LTO katulad ng HPG. Napakalinaw noon. Nagagawa ba? Hindi. Oh. Ay kung hindi nagagawa yung pagpapatupad ng batas na maayos, anong problema? May taga Rizal, nahuli sa Rizal, maliit na violation, pumunta sa Manila, nasita, ang dalang ticket niya, ticket ng Rizal, hindi in-honor, in-impound ang motorsiklo. Taga Valenzuela City, nahuli, pumunta sa Binyan, hindi in-honor, ang ticket, in-impound ang motorsiklo. Sa madaling salita, dahil hindi na ipapatupad ng maayos ang batas, ang daming napiperwisyo. LED, auxiliary lights, tama ang rider. Pagdating sa LTO, sa inspection, reject. Bakit? Hindi alam nung taga-LTO. Inspector. Oh. Tama ang auxiliary lights ng rider. Kinumpis ka ng pulis. Bakit? Malakas daw ang sinag ng ilaw. Wala sa guidelines yun. Rider, may auxiliary lights. Mas mataas sa headlight. Kinumpis ka. Bawal daw yun. Hindi naman nabanggit sa guidelines yun. Merong auxiliary lights. 6-6. Kinumpis ka. Sobra daw yun. Kailangan daw 3-3. Wala sa guidelines yun. Manila, hinuli. Pumasok daw sa one way. No entry. Wala namang signage. Ay bakit daw hinuli? Matagal na daw talagang one way. Batangas. Truck ban. Eh parang naligaw yung truck driver. Dito pumasok. Truck ban daw. May signage dito, truck ban. Ay yung pinasukan ng truck driver, walang signage. Huli. Pwede ba yun? Oh. Mga kapatid, pag kinuwento ko sa inyo yung mga problema at resulta na hindi maayos sa pagpapatupad ng batas, nako, napakaraming kwento. Totoo yun. Ano pa? May ibang lokal na pamahalaan. Ipinagbabawal ang paggamit ng helmet. Sabi ng national law, basta sumakay ka sa motorsiklo, may helmet sa ulo. Sabi ng ibang lokal na pamahalaan, bawal kang mag-helmet. Sino mas mataas? National? Lokal? National. Pero dahil may kapangyarihan ng lokal, ginagawa nila kahit salungat sa national. Katulad ng pagkumpiska ng lisensya. Mga kapatid, ano pa? Idagdag ko pa. Ordinansa. Metro Manila. MC Lane. May MC Lane po doon sa mga taga-probinsya para may pakita ko lang sa inyo yung malaki nating problema. May MC Lane sa Commonwealth. Motorcycle lane ang pangalan. Ang malalaking sasakyan, malaya,
pumasok, lumabas, pumasok, malaya ang malalaking sasakyan. Ang rider, dahil ang lalaki ng sasakyan, hahanap ng magandang daan, lumabas ng MC lane, huli. Ano ang malaking kamalian doon? Malaya ang ibang mga sasakyan, sinasakal ang riders. Samantalang, pag yung malaking sasakyan at rider nagbanggaan, malaking porsyento mamamatay si rider. Buhay ang truck driver. Samantalang, kung gagamitin ang puso at talino, dapat bigyan ng mas kalayaan ang rider dahil siya yung mas nasa peligro. Ibig sabihin, kung saan siya komportabling dumaan, dapat siyang hayaan. Pero kabaligtaran, malaya ang ibang mga sasakyan, sinasakal ang ating hanay. Ano pa? Problema. Hindi maayos sa pagpatupad ng batas ng Pinoy. Ang dami nang nahuli, hinuli, expired, hindi naman. Mag-contest na lang daw. Truck driver, illegal park. May driver, tinowing. Mga kapatid, sobrang daming problema dito. Hindi maayos na pagpapatupad ng batas trapiko at mga ordinansa. Yung po ang ikaapat na dahilan bakit itinatag ang RSAP. Ngayon, tanungin ko kayo, guest participants, ngayon nyo sabihin kung dapat kayong makialam o manahimik na lamang. Makikialam o manahimik na lang kayo? Makikialam. Alam ko po, doon sa mga nauna kong paliwanag, ngayon na ninyo maunawaan bakit kailangan magkaisa tayo. Hindi dahil sa RSAP. Kailangan magkaisa tayo dahil kawaawa ang maliliit nating kababayan. Agree? Yes, sir. Yung po ang dahilan kung bakit pinakikilala ko sa inyo RSAP. Ang problema ng RSAP, hindi ko problema. Problema nating lahat. Again, mga kapatid, ito po ang ikaapat na dahilan bakit itinatag ang RSAP. Ano ang vision ng RSAP? Simple po ang vision ng RSAP. Dapat sa year 2030, bagsak ang bilang ng mga namamatay sa road crashes, bagsak ang pang-aabuso sa ating hanay. At ako po, sasabihin ko sa inyo ng diretso, sa guest participants, sasabihin ko sa inyong lahat ng diretso, 100% sigurado ako magtatagumpay tayo. Agree? Yes, sir. Tanong, paano? Simple ang sagot. Nandyan kayo. Nandyan kayo. Kaya ako, 100% sigurado ako magtatagumpay tayo. Agree? Sigurado po ako. Sigurado po ako. Sa year 2020, bagsak ang bilang ng road crashes, bagsak ang pang-abuso sa hanay ng mga motorista. RSAP mission. Anong mission ng RSAP? Mag-conduct ng mga seminar na katulad nito para ibagsak ang naganap na aksidente ng motorsiklo at ibagsak ang pang-aabuso sa hanay nating mga mananakay ng motorsiklo at sa iba pang mga motorista. Yan po ang mission ng RSAP. 100% po ako. 100% po ako. Magtatagumpay ako. Itagaan ninyo yan sa bato. Dahil positibo ko na magtatagumpay po tayo dahil sa inyong pakikisa. Alam na alam ko po na after our seminar, marirealize po ninyo na kailangan doble ingat. Hindi para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya. Yung pong pananaw na yon ang nagtutulak sa akin para magkaroon ng lakas ng loob, magsalita na 100% magiging matagumpay tayo. Agree? Baka naman kaya kayo agree, may tanghalian kayong libre. Ay, bro. Agree? 100% po, magtatagumpay tayo. Bakit? Nandiyan po kayo. Nandiyan po inyong kapamilya. Alam ko po, magkakaisa tayo. Paano tayo tutulong sa ating advokasya? Paano natin matutulungan ang RSAP para tayong lahat ay maging matagumpay sa ating advokasya? Una,
iligtas ang iyong sarili sa aksidente at pang-aabuso. Suporta yon. Siyempre, pag hindi kayo na aksidente, anong resulta nun? Direksyon. Anong direksyon nun? Kung hindi kayo ma-aksidente, ang direksyon po nun, tagumpay ng ating advokasya. Kung hindi ka maabuso, anong direksyon? Tagumpay ng ating advokasya. Yun po ang number 1 na ating may tutulong. Ikalawa, itaguyod natin ang kaligtasan ng ating kapwa motorista. Mga kapatid, makinig lamang kayo. Hindi ninyo kailangan i-memorize ang ating pag-uusapan ngayon. Hindi kailangan. Ang kailangan, makinig tayo, ipasok sa isip, i-deliver sa puso, at i-share sa iba. Paano natin gagawin yon? Sabi sa Matthew 22:39, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sabi ko, hindi kailangang i-memorize para magmalasakit sa kapwa. Halimbawa, kapatid, nakita mo yung katabi mo, nagmumotorsiklo, walang helmet sa ulo. Pag ito ay inunawa mo, na hindi mo hahayaang mababasag ang kanyang ulo, pwede siyang habulin mo at sabihan mo, kapatid, mag-helmet ka. Pag nagalit, sabihin mo, joke lang. Takot ka no? Nakita mo, walang helmet, kapatid. Handa ka na bang mamatay? Sino handang mamatay? Hindi. Bakit? Hindi ka pala handang mamatay. Mag-helmet ka. Kapatid, may anak ka ba? Oh, bakit? Kapatid, mag-helmet ka. Pag namatay ka, kawawa ang anak mo. Bakit anak lang ang nabanggit? May kumpare ka naman di ba? By the way, ladies, sa mga kapatid nating kababaihan, kung minsan parang offensive ang aking sinasabi, huwag po kayong ma-open. Yung bang usapang, anong tawag doon? Real talk ba tawag doon? Real talk. Usapang totoo. Diba? So, sa inyong lahat, mga nanay, mga tatay, mag-ingat sa pagmumotorsiklo. No? So, nakita mo yung kaibigan mo, walang helmet, payuhan mo, mag-helmet ka. Nakita mo yung iyong kasama sa pagra-ride. Bro, ang bilis ng takbo mo sa kurbada. Pag nag-overshoot ka, bro, patay ka dyan. Sayang ang NMAX mo. Malasakit. Ulitin ko, kung ang usapan ay road safety, ang gagawin lamang po ninyo, makikinig kayo at isa sa puso at laging aalalahanin, sinasabi sa Matthew 22:39, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kapag inilagay mo sa iyong puso yan, automatically, hindi ka makakatiis. Ako po, kapag ka may appointment, lagi akong late. Lagi akong late. Hindi ko matiis. May kausap akong sa Pampanga, ang usapan namin ay alas 6. 7:30 ako dumating. Kasi po, habang tumatakbo ko, ang daming problema. Naalala ko, para magandang kwento ito. Sa May Kawayan, Bulacan, nung papunta ako sa kausap ko, may tumawag na driver, truck. Sir, hinuli po ako dito sa May Kawayan, Bulacan. Bakit? Ano nga violation mo? Sir, merong signboard, may signage, nakalagay no left turn. Ako sir ay kumanan. Hinuli ako ng enforcer. Oh, ganun. Tinawagan ko enforcer. Bro, ano bang nangyari? Bakit hinuli mo yan? Sir, bawal sa kanan dahil truck ban. Dapat siya kumaliwa.
Ay may nalakay na signage na no left turn. Hindi sir, basta pwede siya kaliwa. Pwede ba yun? Oh. Ang lupit. Pinuntahan ko, dumaan ako sa May Kawayan, Bulacan. Nakausap ko yung mga enforcer. Pagdating ko, sir, selfie. Totoo yan. Ano sabi nung team leader, sir, may happy kami, puntahan nyo. To cut the story short, ordinansa daw. Sabi ko, sir, hindi natin pag-uusapan ng ordinansa. Dahil wala ako sa posisyon para questionin yan. Ang kinu-question ko, maling pagpapatupad. Totoo po yun, hindi ako nagpapatawa. May nakalagay na signboard, no left turn. Yung truck driver, kumanan, hinuli. May truck ban daw dyan, dapat daw kumaliwa. Alam niyo ba kung magkano multa? 5,000 pesos. Yung po ay kwentong totoo. Hindi ako magkukwento sa inyo ng hindi totoo. Dahil baka ma-validate nyo, nag-iimbento lang ako. Mabigat yun. Sasabihin nyo, niluloko pala tayo ni Colonel. Kaya nga binanggit ko sa inyo, May Kawayan, Bulacan. Literal ha. So ito ngayon, hindi ako nagbibiro, hindi ako nagpapatawa. So again, mga kapatid, yung road safety, hindi mo kailangang i-memorize, makinig lang po kayo at ilagay sa isip, ipasok sa isip, unawain at gamitin ang puso kapag tayo'y nasa lansangan. Sigurado po ako, pag may nakita kayong walang helmet, sigurado ako, hindi kayo makakatiis. Hindi kayo matiis. Sitahin nyo ha. Kaya nyo? Pag nagalit, sabihin nyo, joke lang ha. Kaya mo? Si Joy, kaya niya yan. Mas magandang manita, babae eh. Hindi kayang patulan. No? Ang problema lang, pag ang nasita mo, Becky, sabulutan kayo. No? Yun lang problema. So again, Matthew 22:39, ibigin mo ang iyong kapwa, nagaya ng iyong sarili. Katulad ko, katulad ng pamilya ko, katulad ng mga kasama natin sa advokasya, wala tayong seminar ngayon kung wala kami nito. Hindi sa pagyayabang, may kaunti naman kaming negosyo. Dapat focus kami doon. Dapat weekend, nagre-relax. Honestly, kung wala ito, wala tayo. Okay? To continue, anong may tutulong natin para maging matagumpay tayo sa ating advokasya? Iparating natin sa iba ang isinasagawa nating online seminar. May kapatid ka, may kapamilya ka, may barkada ka. Papadala namin sa iyo ang link. Naalala mo, yung kapatid mo, nasa probinsya, nagmumotorsiklo, padala mo yung link. Naalala mo, yung kaopisina mo, nagmumotorsiklo, madalas walang helmet sa ulo, padala mo yung link. Isishare mo lang yung link. Malaking tulong na. By the way, speaking of link, para maging malinaw sa inyo, di ba may bayad na 200 pesos? For the information of everybody, magkahiwalay po yan eh. Ako as founder, kami sa RSAP, nakahiwalay. Meron pong IT group, headed by Sir Jimmy and Pastor Teddy. May bayad kayo kasi, naturalmente, may trabaho sila. At alam ko kung mag-organize tayo ng IT, hindi sapat yun, yung 200. No? Tama ba? Sigurado, may alam kayo. Ang mabigat kasi dyan trabaho, yung makipag-ano ka sa participants. And, hindi lang yon, yung mag-design at mag-manage. Kaya nakita nyo, 12:30 na, papitik-petik pa ako. Bakit?
Alam ko na may IT group na magmamanage. Pag may problema, sila lahat. Silang nag-set up, silang nag-monitor. Lahat. Parang kung titingnan nyo, VIP ang dating ko, papitik-pitik, ano, game na ba? No? So, yun po yun. And, na-realize ko, mas maganda yung webinar. Alam nyo kung bakit? Nung kami po ay nagkakandak ng seminar, kunwari, ang schedule namin ay Cagayan de Oro. Ilang araw akong tatakbo. Pagod na pagod. Ang laki ng gastos. Ganon din kayo. Ganon din po kayo. Kung malayong lugar ang seminar, tatakbo ka, gastos, gutom, pagod, stress. Samantalang kung nasa bahay ka, nag-send ka ng 200, hayahay ka, katabi mo yung misis mo, bunganga ng bunganga, bita mo ng motorsiklo mo. Di ba? Katabi mo yung pamilya mo. So, pag unawain nating mabuti, yung charge sa atin na 200 is very minimal. Walang gastos, walang extra expenses, walang stress, lahat. Nasasabi ko yan kasi naranasan ko. Ang pinakamaganda pa sa webinar, dati-rati po, tatakbo kami, Cagayan de Oro, yun lang. Tatakbo kami, after 2 weeks, tatakbo kami, Cebu. Bakit sinasabi ni Colonel na Mindanao tatakbo, Cebu tatakbo? Mga kapatid, tayong mahihirap, laging mayapang sa katawan. Ayaw kong mag-aeroplano, gusto ko nakamotor para astig ang dating. Diba? Mahilig tayo nakamotor. And at the same time, kung bakit nagmumotorsiklo kami papunta ng Mindanao, simple. Sabi nga, action speaks louder than words. Gusto kong iparamdam sa mga taga Mindanao at taga Visayas region na we love them. We love riders. Kaya kami nagsasakripisyo. Dapat aeroplano na lang, no? Ganun kasi. Yes, mabilis. So, yun lamang po. Kung after our seminar, ma-realize nyo na, uy, maganda nga ito Marami akong natutunan. Makakatulong ito sa akin. Kung ma-realize po ninyo yon, paki-share lamang yung link na ipadadala namin sa inyo. Okay? And, sometimes hindi na iwasan yung problema. Nagpa-registered ka, nagbayad ka, pero for whatever reason, hindi ka maka-attend, hindi forfeited. Good for kung ilang taon, hindi ka maka-attend, sige lang. Ang problema doon, baka hindi ka naka-attend, bago ka maka-attend, naman yung disgrasya ka. So, hindi po mapo-forfeit. Kung hindi ka maka-attend, nagpa-register ka, nagbayad ka, nag-send ka ng proof, hindi ka naka-attend, no problem. Hindi forfeited yun. Kung kailan mo gusto, pwede. Okay? And previously, ginawa po namin itong Saturday, pero napansin namin, most of us, may trabaho pa hanggang Saturday, kaya ginawa po natin itong Sunday. Yes. And lastly, para makatulong tayo sa ating advokasya, mag-join po kayo sa page ng RSAP. Rider Safety Advocates of the Philippines. Nag-join ka, may post tayo doon, share natin. Anong simpleng halimbawa? Kung napanood ninyo yung aking sinita, angkas yung asawa, tapos yung anak, hawak yung sanggol, at saka yung isang anak, pag nasabitan yon, malaking porsyento may mamamatay doon. Ang number 1 nasa critical doon, yung anak na ganun ng nanay, no? Sabi nung iba, Colonel Busita, retired na, ba't niya naninita pa? Oh. Bakit daw ako, ginagawa ko yun? By the way, for the information of everybody, nag-avail ako ng early retirement. Isa sa dahilan, sa pulis kasi, totoong trabaho lang Kung totoong trabaho ka lang, hindi ka yayaman. Sweldo lang. Hindi ko maasikaso yung aming negosyo. O di, magre-retire ako, matanda na. Walang narating.
So may negosyo po ako para mabigyan na namin ng proper attention. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi naman ako na-involve sa illegal. Hindi ako na-involve sa drugs. Wala akong involvement sa anuman. So kaya sabi ko, yung 3 years ko pa sa service, i-avail ko na lang na mag-early retirement ako. By the way, 31 years po ako sa military and police service. Then, advocacy. Advocacy. So balik tayo. Kaya ina-upload ko po itong video na katulad ng paninita. Ang purpose ko po, habang si partner halimbawa ay pinapangaralan ko, pag in-upload ko sa video, mapapanood mo. Eh, tanong nung iba, bakit ka na-retire na? Ginagawa pa yan. Hindi ko po matiis na mapapahamak ang ating kapwa. Pangalawa, alam na alam ko, labag sa batas yung kanilang ginagawa. Pangatlo, imagine, yung maliit na manggagawa, ang mumultahan sa LTO kapag nahuli is 25,000 pesos. Oh. Ngayon, sinita ko, dinala ko sa estasyon yung, pinasakay ko sa tricycle yung mag-iina. Dinala ko sa estasyon yung motorsiklo, sabi ko sa polis, bro, paki-impound mo yan kasi ito walang lisensya. Expired ng rehistro. Angkas ang pamilya. Bro, pag yan ay nahuli, 25,000 pesos ang multa. At ang napakahalaga dyan, mailigtas natin yung kanyang pamilya. Pero, kapag si rider ay nagsama ng may lisensya, i-release mo ang motorsiklo. At ikaw naman rider, huwag mong imaneho nang wala ka pang lisensya. Magtawagan tayo, tutulungan kita at iparinyo mo ang rehistro. Pag kinwestiyon mo yung ginagawa ko, dalawa lang ang nasa sa isip mo. Una, ikaw ay inggitero. Pangalawa, wala kang malasakit sa kapwa. Tama ba kayo? Tama ba? Tama ba? Malasakit sa kapwa. Yun ang puhunan. Okay? So again, gentlemen and ladies, para makatulong kayo, mag-join kayo sa RSAP page. Then may nakita kayong nakapost. Nakita ninyo, educational, informative, share ninyo. Simple, nakakatulong. Agree? Yun lamang po. Okay? Mga kapatid na participants, meron po tayong 10 minutes break. Out of 10 minutes break, meron po kayong 3 minutes to answer the questions. Yung pong tatlong tanong, napakadali. Kumbaga sa mathematics, 1 plus 1, 2. Alam nyo ba, matatawa kayo, ang dali naman ang tanong. Yun po ay strategy lamang para masigurado namin na kayo ay nandyan at kayo'y nakikinig. Dahil kapag iniwanan ninyo ang seminar at hindi ninyo nasagutan ngayong oras na to, automatically po, i-slash kayo ng IT group. Hindi ka makakatapos, hindi ka mabibigyan ng certificate. You are considered absent. Pakiusap sa participants. Ako, naging estudyante rin. Mahilig ako sa cutting class. Kayo, ganun din, no? So, yun po. Ang purpose lang ng questions ay para matiyak na kayo po ay nandyan. So, every chapter or every topic, every break time, may 3 questions po na kailangan ninyo sagutan. Pag nakalampas po yan, hindi na ninyo maaring balikan. So, meaning, kung nagbayad kayo at may na-miss kayo, next seminar, which is January 31, attend uli kayo. So, kaunting sakripisyo po, dahil itong aming ginagawa ay para sa inyo, para sa inyong pamilya, at para sa ating bayan. Maraming salamat po. Pastor Teddy, take charge. Salamat po.